Lalo na si inay. Pero, palubog na kasi ang araw at magandang tanawin doon. Ne! Nene! Nasaan kaya ang batang ito? Nene! Ay naku, malilintikan ka talaga sa akin. Naku! Napakaing agila! Mamamatay na ba ako? Hindi maaari! Ah! At saan ka na naman ang galing? Eh, kanina ka pa hinahanap ni Inay. Sinasabi ko na nga ba? Ah! Alam ko na! Natakas muli ako! Hoy! Lagot ka sa Inay! Nagpunta ka na naman dun, ha? Naalala ko na pala. Tinatawag ko kanina ng agila. Kinabahan ako pero hanggang talaga. Pero tatawa nga lang ako. Bakit kaya hindi ako inatake kanina? Ay, mabuti na lang galing ko to sa aming kapitan. Saan mo ito nakuha? Sa kagubatan po. Eh, kamuntikan nga ako atake ng agila. Ikaw talagang bata ka. May nangyari ba sa iyo? May masakit ba sa iyo? May sugat ka ba? Ano? Teka lang po. Patupusin niyo muna nga ako. Yun nga po. Kamuntikan nga po atake pero tumapo lang naman sa aking balikat. Kamangha nga po eh. Ano ka mo? Hindi ka tinuloy inatake? Paanong ikaw ay merong regalo? Mahalagang regalo. Talaga ba ba? Ano po yun? Hindi mo pa maintindihan ngayon. Ngunit sa iyong paglaki at pagtanda ay maunawaan mo. Tara, dito kayo. Kumusta ka na? Tara dito. Mabuti naman. Mang Tonyo, the leader of my favorite tribe. Long time no see. I see that you are having a great time today. I do not want to interrupt you, but I have no choice. It's time. Anong sinasabi mo? Ano ibig sabihin ng pagdalaw ninyo dito? You sold this land to us. Binenta? Kahit kailan na hindi ko bibenta ang aming lupain. Naa. You actually did it. Look here. It's your signature, right? Hindi ito alam pag-usapan. Mga sinungaling kayo. Mga panloloko. Ang sinabi ninyo, ng araw na iyon, ay tutulungan nyo kami sa pag-angkat ng aming produkto pupunta sa labas ng bansa. Well, it's not my fault that you're stupid. And unfortunately, uneducated. Please, Mang Tonyo, let's not make this situation hard. You just need to live effective immediately. Leave? Alis? Hindi! Lupay namin ito! Oh, come on. I'm asking you all nicely. Do not make me hurt you. Mag-aawang-awa kamay tayong lahat. This is all you want? Then I'll give it to you. Get them all.
Saglit lamang. Aking isasarap. Sige po, ina. Wag po, wag po. Umawa po kayo sa amin. Ano, boss? Nakapili ka na ba? Kailangan nila ng isa ngayong gabi. To, kunin ang batang to. Subukan mo sumigaw. Ipabon ka sa iyong balat. Hoy, hindi ba sinabi ko sa'yo na labahan mo ang mga ito? Ma'am, nilaban ko naman po yan. Nilabahan? Tignan mo nga. Mukha ba yung nilabahan? Ma'am, nilaban ko naman po ito nung nakaraan. Pasensya na po. Nilaban ko na lang po nito. Hindi. Itapon mo na lang yan. Baka walang kwenta mo. Bakita! Bakita! Ma'am, bakit po? Nawawalan din tong kwintas ko rito. Ikaw bang kumuha? Ma'am, hindi ko po kinuha. Pero, nung nakaraan po, nakakita ko po yung alas niyo. Imposibleng mawala yun dito. Hindi ko naman ginamit. Ikaw lang huling pumasok sa kwartong ito, sabi ng aking anak. Hindi po, ma'am. Hindi po talaga ako nagkakaroon ng alahas niyo. Ma'am, look. Nakita ko sa kwarto ni Yaya. Nagsisuling ka na, ha? Ang kapal ng mukha mo pag nakawan ako, pagtas ng bigyan ng trabaho rito. Ma'am, hindi po talaga ako nagnakaw. Ma'am, ano pong gagawin niyo? Ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Ma'am! Alay! Ma'am! Ang sakit po! Ang sakit! Maupo ka. Anong gusto mong inumin? Kahit tubig lang, sasapat lang. Bakita! Ikuha mo ng tubig ang bisita, tapos sa akin ay kape. Bago ninyong patulong yon, Oo! Pinapaalis na ng aking asawa at ninakaw daw niya ang kanyang kwintas. Hindi ko naman mapalayas dahil nakakatulong naman siya rito sa bahay. Pero sabi ng aking asawa ay kailangan niyang umalis. Kung hindi, siya maalis. mukha naman siya mabait. Hindi ka gawa ng masama. At isa pa, kakaiba siya. May kakaiba sa kaniyang kulay. Talaga ba? Minsan ay marumi tayong Korean. Kinakailangan ko ng kasabahay. Gusto mo ba siyang kunin? Magkano? Alam mo talaga kung paano nakukuha ang aking Pilipino. 100,000. Bakita! Mag-impake ka na. Sir, wag naman po. Pag may nagawa naman po ako kasalanan, hindi na maulit ko. Huwag niyo naman po ako pabigay. Hindi ko na maulit po yung kasalanan ko. Gagawin ko po lahat ng, Magtigil! Ang ibig kong sabihin ay magkakaroon ka na ng bagong mukha mo. Kung nga pala, ang isa sa mga matalik nito, Mariano. Ako ang magiging bagong amo mo. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita isasaktan.
Baka sabi eh. Hindi ko ba nakakaintindi? Sadyang wala ka pa talagang pangalan. Ni kami ay hindi alam ang pangalan niya. Ah, ganun pala. Eh, tatawagin na lang namin Pakita. Total, sinuswerte ka naman. Ang tamad-tamad naman! Pagpatuloy mo nga yung pag-uulis mo dyan! Sadyang napakatamad talaga. Magandang umaga po. Dala ko na po ang mga gamit. Nandiyan ka na pala. Ayan na! Bakita! Bakit po? Lumapit ka dito! Ngayon na! Opo, dyan na po. We want her to be scarred. Simulan mo na! Yes, madam. As you wish. Dito ka maupo. Uumpisahan ko ng pagtatato sa'yo. Ano pa gagawin mo dyan? Parayo. Ano pa gagawin mo dyan? Aray! Ang Huwag kang malikot! Napakalikot mo! Ano po? Ang sakit! Tingtis na lang! Matatapos na to! Yan, tapos na! Lalagyan ko na lamang ng asin ng iyong sugat para mabilis itong matuyo. Oh, huwag kang malikot! Mas lalong sasakit yan! Ito na nga parang binibili mong katulong. Si Bakita. Maraming salamat. At mabilis siyang nahihatid dito. Nagagalak akong makilala ka. Iyong aalagaan ng aking anak na si Mimina. Tiyak kang magugustuhan ka niya. Ako hindi na makapag-intay na makapag-aral sa Venice. Masaya ako para sa'yo, Mimina. Kaya swerte mong bata kung makakapag-aral ka sa isang magandang eskwela. Halis na kami, Tay. Arrivederci! Oo siya. Kayong mag-iingat palagi. Sino kaya siya? Kay ubod naman siya ng bait. Mimina, mauna ka na. May pupunta lang ako doon. Bakit? Ano gagawin mo? Sige na nga. Magandang umaga po. Ako po si Bakita. Bago ka lamang dito, Opo, bago lamang po ako dito. gusto mo malaman kung sino si Jesus? Si Jesus. Mahal ka Sino niya ba ng si higit pa sa Jesus? inaakala mo. Gusto lang niya ng masaya. Ngunit, paano mamahalin ni Jesus ang isang katulad kong isang alipin na wala naman ako may bibigay sa kanya? Makinig ka sa akin. Gano'n man kawalang halaga ang nararamdaman mo, sa mata ni Jesus, ang iyong buhay ay may malaking halaga. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo para sa ating lahat.
sitwasyon. At maidagdag ko lang, lahat tayo ay alipin din. Tayo ay lingkod ni Jesus. Kaloob ng Diyos na maging mabuhay. Ako'y nasasagot ng araw. Handa ka na bang tanggapin ang sakramento ng binyag? Oo naman. Handang-handa. Maaari mo ba akong samahan sa lugar ng binyag? Ito'y aking ikagalak na samahan ka. Anak ko, tanggapin mo ang iyong mga pananaw. Ibig ni Jesus. Mahal ka ni Jesus at ibigin siya bilang kapatid. Tito, naging isa akong anak ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos, mayroong dakilang kapayapaan. Kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, anong gagawin natin sa mundong ito? Ang buong buhay ko ay isang regalo mula sa Diyos, at ang mga tao ay naging kanyang mga instrumento. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa pagbibigay ng kalooban ng pananampalataya. Kung igugugol ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa aking mga tuhod, hindi ito sapat upang ipahayag ang aking pasasalamat sa mabuting Panginoon. Mukhang mahihirapan akong makasakay. Hindi nila priority na pasakay ng mga Pinoy. Wala namang masama kung magbabaka sakali. Sa itsura ng suot ko, baka mapagkamalan akong katutubo sa lugar na ito na gusto na rin lumikas. Teka, baka mas papayagan ako kung mapagkakamalan akong dayo. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit sinakop-sakop ng mga Amerikano ang Afghanistan. Tapos ngayon, iiwan din nila. Kaya nga ako nag-apply ng domestic helper dito. Dahil ang buong akala ko, nung napalis na nila ang Taliban, mga Amerikano na magpapatakbo ng gobyerno dito, mga ngailangan ng katulong. Pero nung Taliban pa ang nasa kapangyarihan, walang papel ang kababaihan sa lipunan. Muling babalik ang ganong pamamalakad. Sir! Pwede ba akong makisakay? Ay, kano nga pala kausap ko. Can I ride? Ride in the airplane? Yes, sir! I have a passport. Wait. Muntik pang mawala ang picture ni Omar. Hayaan mo, magkikita rin tayo. Malapit na. Yes, this is my passport, and this is my good-looking boyfriend. Yes, sir, I want to go back home. I want to see my parents in the Philippines. Sir, please. I'm begging, please, sir, I want to go back home, please. Inay, mahina ang signal. Mahirap kumanap ng signal. Dito lang po sa isang sulok ng kwarto may signal. Nagsisiarin sa nga po ng mga Amerikano. Pinapasok na ng mga Taliban ng siyudad. Wala po kayong dapat ipangamba. Mukhang kapwa nila mga Afghanistan ang pinagbuhuli. Yun po bang sumusuporta sa dating gobyerno? Yung sabi kakampero po ng mga Amerikano. Siguro naman, hindi nila ako huhulihin. Sa itsura pa lamang, hindi na ako mukhang Amerikano. Hindi rin mukhang Afghan. Kayo dyan, Nay. Kamusta kayo? Ganun po ba? Lumalala na ang sakit ni Itay? Sabihan niyo po si Itay na huwag makalimot uminom ng kanyang maintenance na gamot.
sige, hindi na po muna ako uuwi din sa atin. Pero Nay, mukhang kailangan ko pong maghanap ng trabaho sa kalapit na bansa. Yung trabaho po ba nangangailangan ng domestic helper? Para may sahurin ako at makapagpadala ko ng pera dyan sa Pilipinas. Huwag niyo akong alalahanin. Nay, matanong ko po si Omar. Napapadaan ba rin si Omar? Ilang buwan na rin... Inay? Hala, naputol na ang connection. Sino yan? Baka si Minerva. Parang tangi. Nakabubulabog na naman ang katok. Akala mo walang kapitbahay. Sa bagay, maraming nang naunang lumikas. Ano ba, Minerva? What is your name? My name is Pinay. What can I do for you? I work as a domestic helper. I stay here in this room with 2 other Filipinas. If you don't want to get hurt, just come with us. Why? Where will you bring me? I work as a domestic helper. I have nothing to do with your previous American sponsored government. I was just hired to work. This is my passport. Don't take away my cell phone, sir. Please. I have nothing to do with your... Please, sir. Just come with us. Why? I have said I have nothing to do. I work as a domestic helper. Please. Kanina ka pa ba? Hindi naman, Omar. Kaya lang, maraming oras kung pagkikita natin. May klase pa ako. Ako rin naman. Lumiban lang muna sa klase para makapagkita sa iyong Pinay. Ayaw mo ata. Hindi naman sa ganun. Mamaya, attend ako ng klase. Sa gabi na naman tayo pwede mag-usap. Paano ka uuwi? Magtitulog muna ako sa apartment niyo. Pwede ba? Gusto ko sana. Kaso hindi uuwi ang pinsan kong si Hana. Alam mo namang madaldal yun. Baka pag nakita tayo, subukan na inayan kita. Hindi pa ba alam ng iyong magulang ang ating relasyon? Sabi lang ang tutulong sila sa iyo, Omar. Dahil ba ako Muslim at kayo Kristiyano? Isa yun sa mga dahilan. Ang gusto ni Ipay ay matapos na ang pag-aaral ko. Para kapag tapos na ako, makatulong na ako sa kanila. Kahit na naman makasal na tayo, hindi kayo pagkakait ang pagustuhan mo makatulong sa iyong pamilya, okay lang. Hindi naman ang pangako natin sa isa't isa. Kaya yung pangako mo, magtapos ka ng pag-aaral, Omar. Ganoon naman ang pangako natin sa isa't isa. Bubuo tayo ng isang pamilyang ligtas. Paano naman mangyayari yun kung magulo sa lugar natin? Walang tigil ng pagbaka ng mga sundalo at rebelde ay. Ilisanin natin ang lugar. Maninirahan tayo sa syudad. Paano naman yung mga kababayan natin sa Panalunan? Sa rural areas? Pababayaan natin? Hindi naman ibig sabihin, lumisan tayo sa lugar, makakalimutan na natin sila. Baka naman pangarap mo pa rin maging madre, Pinay, gaya nung kinukanto mo sa nung bata ka pa. Malaki lamang ang naging impluwensya sa akin ng mga Kanusian sister. Sa kindergarten, nagtanong sa ako. Sa elementarya at high school, naging malapit sa puso ko ang isang gurong naging Kanusian sister. Kaya hindi mawala sa isipan ko ang makatulong sa mga mahihirap. Ako rin naman, malapit sa puso ko ang ganong kagustuhan makatulong sa mga kababayang mahihirap. Maaaring may iba't ibang paraan paano makatulong sa kanila. Gaya ng binabanggit mong mga pinsan mo na nalikaya sumama sa mga rebelde. Hindi ko sila masisi. Pakaramdam nila, nilapastahan ng kanilang pananampalataya, nilalabas tayo pa ang kanilang pagkatao.
bang sabihin? Susunod ka sa kanilang yakap? Ma, paano ang ating mga pangarap? Ang sabi ko, magtatapos muna tayo. At saka, hihingin ko ang kamay mo sa iyong mga magulang. Saan naman tayo magpapakasal? Sa dalawang relihiyon, sa loob ng simbahan at sa loob ng moske. Saksi ang buong barangay. Ikaw talaga, maraming kalokohan. Aray ko po, aray! Sinangaman mo ako, ay! Pinay ha? Tinatawanan mo pa ako. Tigil mo na naman. Paparating ang pinsan ko. Pag nakita ko nun, panigurado mong susunod yung pinainayat kita. Magtago para hindi ka na makulibilis. Gising, pinagkakumot ka yata. Nakabalik na ba ako sa Pilipinas? Nasa atrasan ka pa rin. Nasa kulungan ng mga Taliban. Sino ka? Katulad mo. Pinuligyan naman ng mga Taliban at tinagal dito sa Bilatuan. Dati, mga kumakalaban namin ng mga Taliban ang pinukulit mo. Ngayon, mga bihag na ng mga Taliban. Tingnan ka, nagtatrabaho ng bihag domestic helper. Pero wala ko ng helper. Kaya ako ng Philippine Embassy. Pinuntahan ko ang mga Pilipino sa labas ng syudad para gusto mo na lumipas na. Pero pamalik, hindi na nakaabot. Ayun, sinasama namin. Pinagpipigul sa may checkpoint. Kaya ito, pinagdampot na kami. Ikaw pala, nakaregister ka na ba sa embahada? Oo naman. Mindanao po ako. Isang dating guro na nagpasyang mamasukan dito bilang isang domestic helper. May iniinda na naman kayo. Masakit na naman ang iyong likod. Sabi na nga po huwag magpapagod. Ang ibang gawaing bahay, pagawa niyo na lang po kay Bunso. Marami nang gawain sa school si Bunso. Yung kapatid mong isa pa, siya nag-aasikaso sa amo mo. May iba pa naman po akong kapatid na makakatulong, inay. Madalas sinasama ng biyahe mo sa palengke. Ang pinoproblema ko ay lumalaking gastusin sa bahay. Kulang ng pambili ng gamot ng itay mo. Sa katapusan po, mag-aabot ako para sa gastusin. Isang linggo pa yun eh. Baka naman pwede kang bumalik sa iyong school. Hindi ko pa po tapos hulugan yung inutang ko nung nakaraang buwan. Hindi po ako papayagan. Hanggang pagiging guro ka na lamang ba, anak? Paano madadagdagan ang kinikita mo? Baka po kapag naging principal ako o head teacher, madagdagan po ang sahod. Ang ibig kong sabihin, baka may papapasukan kang iba. Tingnan mo mga pinsan mo. Hindi nga natapos ang pagkakolehiyo nakapagtatrabaho na sa abroad. Merong nasa Hong Kong, merong nasa Saudi. Bakit hindi mo subukan, anak? Sige po, magtatanong-tanong po muna ako kung may mapapasukan po. Bekya! Ano ka ba naman? Ano naman po sinasabi mo kay nanay na yung ibang kababata natin ay nakapagtrabaho na sa abroad? Kung hindi ikaw, sino? Alam mo naman yan ang last option ko, di ba? Ang makapagtrabaho sa abroad. Ha? Ano? Nagkakaroon ko ng domestic helper? Kaya nga ako nagsumikap na matapos yung kurso ko sa education para maging isang teacher o principal at hindi maging isang kasambahay. Ano? Mataas ang sweldo? 4 na beses ang laki ng sweldo ko kaysa sa pagiging guro ko dito sa Pilipinas? Sino naman magiging amo ko? Arabo? Afgan? Di ba magulo sa Afghanistan? Hawak ng mga Amerikano ang Afghanistan? Pero paano kung bumalik ang mga Taliban? Ewan ko, sige, pag-iisipan ko.
Basta, huwag mo na ulit susunod sa inay at itay, ha? Paniguradong hindi papayag sa iba, matawagan mo. Yan nga lamang ang mga Pilipino nakarating dito para magtrabaho. Karamihan, puro babae, bilang domestic helper. Sa tingin ko nga, nabibilang ko sa aking mga kamay ang mga lalaking nakapunta sa bayan ito. Yung iba, nagiging bahagi ng US Air Force. Pero, meron din namang nagiging empleyado ng embahada. You're a Filipino? We're in the Philippines. A graduate of what course and what college? What is your business here in this country? So you're doing a research. But why here? Don't you know that this is one of the most dangerous countries in the world? Well, if you're going to stay in the cities, no problem. But don't try to go into the remote areas. Maraming Taliban. Pag nahuli ka, baka hindi ka na makabalik. Baka hindi ka na makawala. Well, anyways, may I complete name? Ang jowa ko gusto na rin umalis na ng aming lugar. Nilipat ng ibang probinsya para doon daw kami bumuo ng isang pamilya. Ayaw ng jowa ko na magtrabaho sa abroad. Sa katunayan, tutulong jowa ko na yun na magtrabaho rin ako sa ibang bansa. May inilala ko saan trabaho ang uncle ko. Eh di, sunggaban mo na. Para may naipapadala kang pera sa mga magulang mo. Ayoko malayo sa iyo. Ano ka ba naman? Baka sa kabilang bayan lamang inaanap ng trabaho. Eh di lingkuhan ang pagkikita natin. Kapag tinanggap ko ang trabaho, taunan bago tayo magkita, Pinay. Ayoko magtrabaho sa Canada. Magtsatsaga na ako maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Ang sweet naman ng nobyo ko. Eh paano kung ako na lang ang magtrabaho sa ibang bansa? Walang araw na hindi kita tatawagan, Omar. Palagi kitang tatawagan. Sino ka? Kilala ba kita? Bakit ka na rito? Pinapunta ko ng iyong kuya rito. Maupo ka. Sigurado ako walang nakasunod sa akin. Kumusta si kuya? Sa isang enkwentro, pinamasalita ko ng kapatid. Mabuti na nakakalimutan siya. Nagpapagaling siya. Pininit ang karamdaman ng aming itay. Mahirap ipalang kay itay kung nangyari kay kuya. Alam naman ng iyong itay na sumamig sa mga rebelde ang iyong kuya. Hindi niya tanggap. Ikaw naman ang aking sadya sa aking pagparito. Hindi ba mapanganib makapagkita kay kuya? Titiyakin namin ang iyong seguridad kung magtitiwala ka. Eh, dapat ba akong dalhin? Wala naman. Basta magsuot ka lamang ng damit na hindi ko pansin-pansin. Magtakda tayo ng oras kung kailan kayo makikita ng iyong kuya. How should I call you? By your name? As I have said, call me by my name, or the way they call me in the Philippines. The word is Yaya. Yes, you can call me Yaya. That's easy to remember. Yes, my Yaya. After playing, you should learn how to arrange your toys. Pick up all your toys and put them back in the cabinet. But the cabinet is already full of toys. Should I just throw them? They are unassure of grandchildren. Why don't you just share and give your extra toys to poor children? You're good, Yaya. But do you believe in Allah? I'm a Christian. I believe in God. When I was young, when I was at your age, I learned a lot about
Saint Magdalene of Canosa. As I grew older, I embraced the value of helping poor people and of doing charity works. My dad said, many of the poor people here support the Taliban. The Taliban wants to free our country from foreigners. But your mother said to me that women are not allowed to go to work like men. Women are not allowed to go to school. That's why maybe my mom is against the return of the Taliban. Yaya, do you also have rebel groups in your country? Yes, they are. And most of them belong to the poor people in the community. Yes, sir. I'm one of the staff here at the Philippine Hospital. How can I help you? So, we're to see the Filipino. He's currently doing his research in Taiwan. You can find him? Well, sir, I believe that he must be finished with his research now. We'll try to see if we'll try to contact his family, and then we'll get back to you. Simula nun, wala na akong nakuhang balita sa Pilipinas din nakarating ng Afghanistan. Hindi ko nga rin alam kung isa siya sa mga nababalita ang mga rebelding Pilipino na nagpunta dito para mag-training sa mga Taliban. Eh, kung yun ang jowa mo, matutuwa ka ba? Matutuwa ako na muli kami magkikita kahit dito. Pero hindi ko yata kakayanin kung malaman ko na isa siya sa mga Taliban. Isa siya sa mga nagtitraining sa Taliban. Sino ka, Ginoo? Bakit mo ko hinahanap? Nakikilala mo po ba ako? Umar? Pinay! Nasasabik na ito yung nakausap ulit. Umar? Hindi na ako nakapag-reply sa'yo. Basta lumuot ang dahilan, Pinay. Isa ka na bang rebelde? Saka na natin pag-usapan. Ang mahalaga, may takas kita. Makabalik ng Pilipinas. Paano ang ating pag-iibigan? Paano tayo bubuo ng isang buong pamilya? Itatakas kita, Pinay. Saksi si Allah. Mahal na mahal kita, Pinay. Mahal na mahal din kita, Umar. Saksi ang Diyos pati sa Santa Magdalena. Itatakas kita! Itatakas kita! Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may titig at may lingi. Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala, kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsay nauutal. Patungo sa hinahangat na buhay na banal. May pulis sa ilalim ng tulay. Binabaw
sa lupang hustisyang pinatay habang walang nakakakita. Nabulok ng sistema, may bahid ng dugo ang ginintuan niyang tsapa. May pulis sa ilalim ng tulay, pinabahon sa lupang hustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, serbisyo niya'y hindi sa'yo kung wala kang pera. Magbulag-bulagan ka na muna kung ayaw mong tikman ng mga bala. Kaming bahala, napagtakpan madali lang naman. Palabasin na lang na adik ko ng laban. May pulis sa ilalim ng tulay, pinabaon sa lupang hustisyang pinatay habang walang nakakakita. Nabulok na ang sistema, may bahin ng dugo ang inintuan niyang tsapa.